Ayan mga kaibigan, ang galing talaga ni Madam Pinky Web. At dito nga ay napaamin po niya itong si Mamerto Galanida patungkol nga sa mga napabalita na mayroon pong mga menor de edad na kinakasal dyan po sa SBSI o Sucor Bayanihan Services Incorporated na tinatawag nga na ito ay KOLTO. Ayan po ating tatalakayin ngayon mga kaibigan, pero bago po yan ay welcome back muli dito sa Rapido TV. At kumusta po ang lahat, naway nasa mabuti pong kalagayan, mag-iingat po tayo palagi saan po tayo naroon. At ito nga mga kaibigan, dito nga ay na-interview ni Madam Pinky Web, ito nga si Mamerto Galanida. At parang umiwas nga dito si Mamerto Galanida sa mga katanungan ni Madam Pinky Web, pero ay talagang ang galing po ni Madam Pinky Web sa mga ganito po na pagtatanong para po ay madulas yung tinatanong po niya at mapatutuhanan ang mga katanungan. At ito nga, panoorin natin ito mga kaibigan at kayo na po ang magbigay na inyong mga sari-sariling opinion patungkol nga dito sa inamin ni Mamerto Galanida. Kayo ho ba? Kayo ay isa ho ba kayo sa mga founder nitong Socorro Bayanihan Services Inc., sir? Well, I'm not the founder. Actually, yung Bayanihan concept nung started after World War II. Kasi ang mga tao dito are migrants from other places, from Bohol, from Leyte, and other parts of Surigao. So they took refuge here during World War II. And then because of the situation, mahirap naman kasi bagong dating lang sila, inorganize sila ng isang grupo ni late Don Albino Tarok para maging magtulungan sa paggawa ng bahay, agricultural production at saka burial services. Yung ang starting yan. Totoong bayanihan ho, yung objective ng grupo, alam naman po natin ang ibig sabihin ng bayanihan. Yun mga kaibigan, actually sa totoo lang talaga, kahit na yung mga lokal na opisyal dyan ay talagang sinasabi nila, ito ngang SBSI dati noong pong yung founder talaga ang nag-manage po dito ay maganda po talaga ito mga kaibigan. At yung pamalakad po dito ay totoo po siyang bayanihan, nagtutulungan po sila mga kaibigan. Pero nung na patay na po itong mga founder, yung Mr. and Mrs. Tarok mga kaibigan, ay dito na po nagsimula ang kalbaryo nito pong SBSI. Pumasok na nga itong si Senyor Aguila at ito nga naging Vice President, itong si Mamerto Galanida. So dito na po siya nagsimula mga kaibigan, na nag-iba na ang takbo nito pong SBSI mga kaibigan. Ang lumalabas po, it appears na ang problema ay itong sinasabing bayanihan ay nag-iba na ho ng landas. Yun po ang sinasabi ngayon. Merong mga sexual activities na napipilitan ang ilang mga menor de edad at meron din pong child marriage na nagaganap dyan, sir. Totoo ba ito? Hindi po totoo. Actually, gawa lang yung brain ng itong kaguluhan, yung si Edelito Sangco po. Diyan mga kaibigan, deny po siya dyan mga kaibigan. Hindi po totoo na mayroon pong nangyayari na mga kasalan na mga minor de edad mga kaibigan. Pero nakakabilib talaga ito si Madam Pinky Web. Ang galing po talaga ng mga kaibigan at nadulas po itong si Mamerto Galanida dito mga kaibigan. Hindi totoo yan. Sasagutin ko yan Go ahead, sir. Pakisagot, sir. Unang-una si Edelito Sangco ay sabi niya ako ay chairman ng task force, kapihan. Wala na pong task force kasi kasama yan sa ordinansa ng LGU na it was declared invalid by the provincial council or Sangguniang ang Panlalawigan. So hindi na po gamitin task force kapihan na spokesperson kasi wala na yan. Pangalawa po, actually
wala namang Actually- anong issue po yung early marriage. Opo. Ang totoo diyan is all over our country, hindi ba mayroon ding sa report ng PAPCOM, sa report ng Dahilan pa. PSA, mayroon ding mga early marriages. We cannot prevent that. So it's happening all over the Philippines. In fact, some here na nangyari din because actually, halimbawa yung mga bata, lalo especially the millennials, no? Na-expose sa social media. So, sometimes they were caught by their parents in a sexual act. So, ganyan ang nangyari. Kaya there are few who really were married earlier. But Okay. never na So, meron po. pinupwersa sila. Opo. Pero Ayan. meron pong child marriage na nagaganap dyan. Ano po? Yun ang Hindi inyong naman, sinabi, sir. kasi wala namang seremony. Sabihin sa wala namang seremony. Siguro, sa kanila lang. Kaya nga, even when buhay pa yung dating presidente namin Napaamin I pa was a talaga, witness ano? na pinapayuhan na yung mga bata na huwag yang gawin. Pero nangyari na. Kaya nga, sinabihan ng among presidente, dating presidente na, well, you just wait until mag-18 years kayo. Kasi kung So yan mga kaibigan, no? Dito nga no, sinabi niya sa nung dating presidente, yung founder talaga mga kaibigan, no? Yung si Mr. and Mrs. Tarok mga kaibigan, ay yung mga bata pinapayuhan po at oo nga naman, meron nga talaga na mga minor de edad na nagkakagustuhan at yun nga no, ginagamit nga niya ditong palusot no na entire Philippine daw ko no. Meron daw mga complaint no na maabot pa nga sa PAPCOM daw ang mga complaint at hindi daw maiwasan yan mga kaibigan. Pero dito sa kanyang palusot ay talagang hindi po pwede na ikumpara niya ang entire Philippine na mayroong mga nangyayaring na ganon na mayroong mga minor de edad no na nag-isang bubong na no. Pero yun po ay karamihan dyan ay wala pong consent ng mga magulang mga kaibigan. Sila po ay parang sila lang ang nagkakaintindihan. No? Hindi katulad dito sa loob po ng SBSI, andyan po ang mga magulang, di ba? Andyan po ang mga magulang. At mismo sila na mga officer dyan, no? Mga opisyalis, no? Yung presidente, yung vice president, di ba? Pwede po nilang pigilan yan. Takot nga sa kanila, takot nga sa kay Senior Aguila itong mga membro, o di ba? So sa ganung paraan lang na pigilan po nila yung mga minor de edad dyan na gusto na mag isang bubong. Di ba? Kayang-kaya. Takot nga sa kanila. O. Di ba? Dito po ay klarong-klaro po ang kanyang palusot na talagang gawa po siya ng kwento mga kaibigan. At sa sinasabi niya na dating presidente dyan, yung pong talagang founder, yung pong binibigyan po ng magandang payo ito pong mga kabataan dyan. So, which is ay maganda po yun, di ba? Pero sila, sa kapanahonan lang ngayon mga kaibigan, wala po silang ginawa na payo, di ba? Tignan ninyo, dyan po sa ating thumbnail, di ba? Meron po dyan mga kaibigan na mga bata na kinakasal. So ito po, ayan, tingnan ninyo dyan mga kaibigan. Yan po, naghahalikan yung mga bata. Di ba? Andyan po sila dyan mga kaibigan, no? Nakatingin. Yan po yung sinasabi na kinakasal ang mga minor de edad. So, wala po silang ginawa, di ba? Sila po ang mga opisyalis po sa nasabi po na organisasyon na SBSI o ito ngang kulto na ito mga kaibigan, di ba? Pero wala silang ginawa. Dati nung ang original founder pa talaga ang presidente dyan, no, ay talagang wala pong nangyayari na ganyan mga kaibigan dahil nga ay yung pong sabi nga niya dito mga kaibigan, no, patuloy pa natin to. Kumukomplain yung mga parents na nangyari. Pero very few lang yan. Pero meron po.
Mayroon because it's happening all over the country. Opo. Pero Yan. meron po. Okay, meron Maraming po siya. dyan. Alright. Sir, Mayroon mga bata, very few. I hope, I just need to take a very short break, sir. Mabilis lang po No. commercial break. We'll be right back. Diba? Diba mga kaibigan, inamin niya na meron. Pero piyo lang ko, no? Sabi niya. Mapiyo man dyan or mini, ay parehas lang yan mga kaibigan na nilabag po nila ang batas. No? Na bawal po yan na minor de edad na mag isang bubong o maging mag-asawa. At pinayagan po nila dyan mga kaibigan. Diba? Andyan po sila mismo nangyayari at umakyat pa nga sa stage, no? Yung mga bata na naging magpartner mga kaibigan, naghalikan doon para talagang yung ginagawa po sa kasalan mga kaibigan na nag-lips to lips. So yun po ang nangyari dyan. Pero wala po silang ginawa kung hindi po yan kagustuhan nila. Kung kagustuhan lang yan ng mga bata, kaya po nilang pigilin. Sabi ko nga na ito ngang mga tao dyan sa SBSI o itong kulto, lahat po ay talagang saludo po dito kay Senyor Aguila o nirerespeto po nila itong si Senyor Aguila. Kung ano po ang sasabihin, sinusunod po nila mga kaibigan. Dahil nga ay kinikilala po nila itong kanilang Panginoon. So kung ganun po na mayroon pong mga ulit-ulit lang tayo dito na mayroon pong mga minoridad na nagkagusto sa isa't isa at gusto nga na maging mag-asawa, kung pagbawalan po nila yan, hindi po yan mangyayari mga kaibigan, no? So doon po sa kanyang palusot, sabi ko nga, ginagamit pa niya na entire Philippine daw, mayroon pong mga ganon. Oo naman, totoo po naman yan, mayroon po na mga minoridad na makikita nga natin yung iba ay 13 anyos, 14 anyos, mayroon na po mga asawa, di ba? Pero yun po mga kaibigan, kung titingnan po natin dyan sa mga malalaking syudad, sila po ay wala po yung consent ng magulang, sila-sila lang po. Pero yung nandoon po sa mga kabundukan, yung pong mga tribo-tribo mga kaibigan, kasi yung mga ganyan kasi sa mga tribo-tribo na yan, para bang ano po yan sila mga kaibigan, no? Na kahit na hindi po sila magkakilala, parang buya mga kaibigan, no? Buya. So iba po kasi yung ano nila, tradisyon nila, iba. Hindi po dito sa katulad sa kanila na dinidinay po nila na mayroong nangyayari pero hindi raw nila kagustuhan yan kasi yung mga bata hindi daw mapigilan. So, bakit po hindi mapigilan? Ang tanong po dyan, bakit hindi po mapigilan yan na lahat po ay talagang rumerespeto kay Senyor Aguila? Diba? Kaya po nila pigilan kung gusto po nila. Pero dahil kay kagustuhan din po nila na gagawin niya ng mga minor de edad, sila nga yung nagpapilit-pilit dyan na gagawin po, no? Yung ginagawa po na kasalan na iyan, di ba? Sa mga witness nga, sabi ay pinipilit po sila. Hindi nga nila kakilala yung nagiging nilang asawa. At sila mismo lang ang naghanap ng kapartner, di ba mga kaibigan? At kung hindi mo pa nga isi-sex yung naging asawa mo, pilitin ka na ipaghasa, o di ba mga kaibigan? So, ano po yan? Di ba? Child abuse po yan mga kaibigan. Lalo na, mayroon pang nakaano dyan na rape. Kasi pinaghasa Oh. Ngayon, pero believe ako talaga kay Madam Pinky Wave mga kaibigan. Sa simula ay todo deny po si Mamirto Galanida. Pero nung kalaunan po ay talagang ang galing po ni Madam Pinky Wave. Sa mga ganito po kasi na mga parang mayroon pong mga katanungan, magaling po talaga si Madam Pinky Wave mga kaibigan, no? Na paano po niya gagawin na yung tinatanong po niya ay mapasagot po niya.
mga kaibigan. Kahit na tudo ng deny, yan, at talagang napasagot po na, mga kaibigan. So, talagang ang galing po, ang galing. Kaya saludo po ako dito kay Madam Pinkwib, mga kaibigan. No? Marami na po akong napanood dito po kay Madam Pinkwib na mga iba-ibang kaso po, no, na siya po ang magtatanong. Talagang ang galing po niya magtanong, mga kaibigan. At yung tinatanong talaga ay hindi makakalusot. Katulad dito ni Mierto Galinida na sinasabi na pinakamatalino daw doon sa kanilang lugar sa Socorro, Surigao del Norte. Pero dito po ay talaga hindi siya nakakalusot dito kay Madam Pinkwib. At napaamin po siya, mga kaibigan, sa mga kabalbalan na ginagawa po nila dyan sa Socorro o sa SBSI, Socorro Bayanihan Services Incorporated o KULTO. Ayan, no? So, ano po inyong mga komento dito, mga kaibigan, sa mga kasagutan o mga sagot ni Mamirto Galinida? Paki-comment na lang po ang inyong mga public opinion dito po sa ating comment section at babasahin po natin yan, mga kaibigan, at para po ay malaman din po natin ang inyong mga public opinion. At hanggang dito lang po muna tayo at ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video, mga news update at ang mga komentaryo. Ayan, no? Maraming salamat po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW at ang mga ka-OFW dyan sa bansang Israel. Mag-iingat po tayo dahil ay lalong umiinit po ang labanan dyan, no, sa Hamas at Israel, no. So ingat-ingat po, mga kababayan, no. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaari po ay paki-like naman po, mga kaibigan, at maaari din po paki-share na rin. Ayan, no. So muli ay see you po sa next video ko. God bless all of us. Mag-iingat lang palagi saan man tayo naroon.